Pinoy Love Story Series. I hate the way you made me fall in love for the first sight. Sa kabila ng paiba-ibang lalaki ng ina ni Jessa ay may magseseryoso rito. Isang mayaman na may uniko iho sa unang honeymoon ng kanilang mga magulang ay siya namang pagpasok ni Leo sa kwarto ni Jessa. Sa kalasingan at galit nito ay wala siyang pakialam na pangahasin ito sa kabila ng pagiging stepbrother niya rito. Hindi ko alam kung paano kakausapin si mama. Buntis na ako sa pangalawa kong anak, pero ni minsan ay hindi ako nakipagkita sa kanya. Ang alam ko ay galit sila sa amin ang kinakasama kong si Leo. Mahirap man pero kahihiyan sa pamilya nila na ako pa ang inasawa niya. Kung tutuusin ay pwede ko siyang sumbatan sa mga maling desisyon na ginawa niya sa buhay namin. Pero kahit papano'y, ina ko pa rin siya. Nakilala ko si Leo dahil sa pagpapakasal ng papa nito sa mama ko. Ika-10 siguro niya na itong nakarelasyon. Pero siya lang ang kaisa-isang lalaki na pinakasalan ng mama ko, liban sa yumao kong tatay. Kaya lang naman napadpad sa Quezon dahil sa tinakasan namin ang pangsyam na kinakasama ni mama, si Tito June, na walang ibang ginawa kung hindi saktan si mama. Hindi ko alam kung bakit siya nanatili sa buweset na lalaking iyon, gayong lagi siyang dinadantayan ng pasaan nito. Nang malaman ko na pera lang pala ang habol nito sa kanya, ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Ninakaw ko ang pera ni Tito June. Hindi naman ako nagsisi na ginawa ko iyon dahil para sa akin ay kabayaran yun sa pananakit niya kay mama. Hanggang sa isang araw nagising akong nag-aaway ang mag-asawa. Pilit na humihingi ng tawad si Tito June na lagi naman niyang ginagawa pagka-umaga sa tuwing nahihimasmasan. Pero dumating na sa point na napuno na si mama. Kaya nagalit si Tito nang sabihin niyang iiwan na namin siya. Kaya kahit di lasing ay nakuha pa ulit niya sakta ng mama ko. Kaya naman pumagitna na ako. Pinasok ko sila at hinampas sa ulo ang magaling niyang asawa. Nang mawala na siya ng malay ay hinablot ko na si mama at kinuha ang bag na matagal ko nang inihanda kung sakaling tatakas kami. Ganoon naman talaga kasi kami pagtatakasan namin ang nagiging kinakasama ni mama. Kaya nasanay na ako, hindi naman siya pokpok pero ginagamit niya ang lalaki para mabuhay kami. Yun nga lang, hindi nagtatagal dahil puro tarantado ang pinapatulan niya. Hindi tayo pwedeng umalis. Sabi niya na pilit, hinihila ang kanyang kamay na hawak-hawak ko. Mapapatay ka ng lalaking yun, pero gusto mo pa rin manatili sa kanya? Pagalit kong sabi. Pero nagprotesta siya, hanggang marinig namin ang sigaw ni Tito June. Galit na galit ito at nagbabanta. Sa takot ni mama ay nagpatangay na rin siya sa akin. Sumakay kami ng jeep hanggang makalayo na kami. Bumalik na lang tayo. Nahimasmasan na yun kaya pwede na tayong bumalik. Pang-i-insist niya. Pero di ko siya pinakinggan. Ang mahalaga sa akin ay makalayo sa mapang-abusong lalaking iyon. Tara na anak. Pinara niya ang jeep kahit ayoko. Nagtalo pa kami kaso dahil sa inis ng driver at mga pasahero ay pinababa kami. Ano ba ma? Babalik tayo sa ayaw at gusto mo. Hinila ko siya papunta sa isang public CR. Pasalamat ako dahil walang tao doon. Kaya naman ipinakita ko sa kanya ang bag. Halos lumuwa pa ang mga mata nito nang makita ang pera. Nagtanong pa siya kung paano ko iyon nakuha, kaya sinabi ko na sa kanya na alam ko na iyon ang babalikan niya, kaya ako na ang kusang kumilos. Niyakap niya ako ng mahigpit, pero syempre, dahil sa malaking halaga na iyon, ay paniguradong ipapahanap kami ni Tito June. Lumuwas kami ng Maynila, iniisip ko na iwan na lang si mama. Puro na lang kasi trouble ang idinudulot niya. Pag nang iwan, may mahahanap paulit-ulit. Sawang-sawa na ako. Nag-isip ako ng mabuti pero sa huli ay nanatili ako. Nagdasal ako na sana huwag nang maghanap si mama ng kinakasama. Magsisimula kami ulit gamit ang pera. Pumayag naman siya kaso alam kong baka makakalimutan niya iyon pag may nakilala siya ulit. Kakaibang buhay no? Pero wala eh. Ganon ang sinasabak na sitwasyon ni mama. Nanatili ako sa tabi niya, nag-rent kami sa isang boarding. Nagpasalamat ako dahil naghanap siya ng trabaho. Napasabi ako noon na nagbabago na nga siya. Napasok siya sa isang pabrika na paggawa ng sweet mango. Nagpapackage siya. Samantalang ako naman ay pinaaral niya.
Pero halos gumuho ulit ang mundo ko nang ipakilala niya sa akin ng isang sing-edad niyang lalaki. Nasa late 50s na ito. Hindi lang ipinakilala bilang isang nobyo, kung hindi magpapakasal na daw sila. Akala ko nagbago na siya. Biyudo si Tito Roland at siya ang nagmamay-ari ng pabrika. May isang anak at wala daw yun problema sa kanyang uniko iyo kung makasal sila. Ayon kay Tito Roland, pero hindi ko alam kung totoo iyon. Galante ito sa amin pero di ako kampante. Di pa kami mag-iisang buwan sa Maynila tapos kasal agad. Nangako ang lalaki na aalagaan niya kami at paaaralin ako. Wala naman akong nagawa. Kung pag-aaral ang pag-uusapan, go ako. Sa Quezon daw magaganap ang kasal nila dahil nandoon ang malaki nilang bahay. Ikakasal sila sa simbahan pero tanging mga trabahante ang aanyayahan nila sa kasal. Ang importante lang naman ay makasal sila. Fast forward. Dumating ang kanyang anak na lalaki na nasa 20 taong gulang. Di ko akalain na ganun pala kagwapo ang nag-iisa niyang anak. Pero syempre, wala akong paki doon. Hindi talaga ako komportable na magkakaroon na kami ng pamilya. Dinig ko ang ibang bulungan sa simbahan kung saan sinasabi nila na pera lang ang habol namin sa kanila. Well, totoo naman, kaya di ako nagpa-apekto. Masama ang tingin sa amin nung anak ni Tito Roland, halatang di nagugustuhan ang desisyon ng kanyang ama. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Ako wala akong pake, si mama naman makapalang mukha kaya. Baliwala na rin sa kanya ang issue, isa pa, mukha namang masaya si mama at kontento na. Ganito kasi ang buhay na gusto niya, which is nakamit naman niya. Kung nakakamatay lang siguro ang titig, malamang kanina pa ako pinaglalamayan dito. Alam kong nakatitig pa rin si Leo. Natapos ang selebrasyon na masaya ang lahat, liban sa akin at kay Leo. Nagkulong ako sa kwarto. Sila mama ay dediretso kung saan man lupalop sila magha-honeymoon. Naglak ako ng kwarto nang may kumatok sa aking pintuan. Sino yan? Just open the door. Sabi na lalaki sa labas. Hoy, duay. Basta buksan mo. Sino ka ba? Pero isang malakas na hampas sa pintuan ang narinig ko. Syempre. Nahintakutan ako. Kasi baka may masamang loob na ang gustong pumasok sa kwarto. I tried to call my mom when I remember na she's out of town with Tito Roland. Narinig ko na lang na may nag-unlock ng pintuan, kaya kumuha ko ng matigas na bagay. Pero sa kasamaang palad, unan ang nadampot ko. Pagkapasok ng lalaki ay pinagbabato ko siya ng unan. Hey! Sigaw na lalaki habang umiiwas sa mga ibinabato kong unan. Dahil hindi ako tumitigil ay bigla niya akong tinulak, kaya naman napahiga ako sa aking higaan. Help! Sigaw ko pero wala man lang nakakarinig. Mabilis niyang nilakang pintuan. Amoy alak siya kaya paniguradong lasing siya. Nakita kong niluwagan niya ang kanyang belt. Damn! He look gorgeous. Ngayon ko lang siya napagmasdan ng malapitan. Nang maghubad siya, ay mas lalong nalula ang pangako na makita ang mga pandesal nito. Lalo nang magtama ang paningin namin, hindi ako basta-bastang naaakit sa lalaki pero iba ang karesma ng mga mata niya. Para akong nahipnotismo, pinatay niya ang ilaw kaya di ko siya makita. Nakaramdam ako ng kaba. Ano ang gagawin niya? Papatayin ba niya ako? Hanggang sa makaramdam ako ng may dumagan sa akin, tanging ilaw sa ilalim ng pinto ang nakikita ko. I tried to control myself. Di pwede kuya. Sabi ko pero huli na nang ilapat niya sa akin ang kanyang labi. Ramdam ko ang init ang kanyang katawan. Naglikot ang kabila niyang kamay sa loob ng pajama ko. Hindi ko alam kung ba tinugunan ko ang bawat halik niya. Mali ito. Mali kasi he'll be my stepbrother. Pero ayaw tumigil ng labi namin sa paglalaro. I'm not expert with this, but for some reason, I like the way he kissed me. Bumaba ang halik niya sa aking leeg kaya medyo nakiliti ako. Lalo nang pisilin niya ang malulusog kong dibdib. Oh no, this can't be. But why can't I stop? Tuluyan niyang hinubad ang suot kong pang-itaas. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa aking dibdib na mas lalong nagpainit sa aking katawan. Napapasinghap ako sa sarap. Ganito ba ang pakiramdam? Ipinasok niya ang kanyang kamay sa pang-ibaba ko. Gusto ko siyang itulak kasi masakit nang ipasok niya ang kanyang daliri. Kaso bigla niyang ginapos ang kamay ko. Kumawala siya sa pag-angkin ng dibdib ko at hinubad ang pang-ibaba ko. Nagpaubaya na ako kahit ayoko. Nagtatalo ang init ng aking katawan sa tama. Mas lalo akong kinabahan ng hawakan niya ang magkabilang hita ko.
Masakit yun kung sakali pero muli isinubsob niya ang kanyang ulo sa maselang parte ko. Halos panawan ako ng ulirat sa nadarama ko para akong dinuduyan sa langit. Pero napalitan iyon ang kirot nang walang pag-iingat niyang pinasok ang matigas na bagay. Napaiyak ako sabay ungol. Tinulak ko siya pero malakas siya. Kuya, ang sakit. Sabi ko, endure it. Mapapalitan niya ng sarap. Baritono niyang sagot. I endured the pain hanggang mapalitan ng sarap. Yung V ko, wala na. Kinabukasan, nagising ako, wala nang saplot. Napaluha ako nang makita ko ang mansya ng dugo sa puting bedsheet. Naisip ko si Mama. Magagaya din ba ako sa kanya? Ang tanga-tanga ko talaga. At si Leo, nasaan na siya? Naisahan niya ako, naiyak na ako nang may pumasok sa kwarto. May dalang tray ang bagong ligong lalaki na nangaha sa akin. I'm sorry. Lasing lang ako kagabi. Sabi niya na di man lang nakatingin sa akin. Kung kanina sa kasal parang makakapatay ang tingin niya, ngayon nagmukhang anghel. Napabuntong hininga na lang ako, wala na akong magagawa. Nangyari na ang nangyari, isa pa, hindi ako nanlaban. Kaya it's also my fault. Inilapag niya ang tray sa harap ko, fried egg with bread at gatas. Di ko alam na romantic din siya, so I decided to eat. Huwag mong sabihin kina Mama at sa Papa mo ang nangyari. Kalimutan na lang natin na may nangyari. Sabi ko. Tumango lang siya, hindi mahalaga sa akin ang V-card ko. Wala naman akong balak mag-asawa, ang sa akin lang, makatapos ng pag-aaral at makapagtrabaho ng maayos. Nang sa ganon, di ako magaya kay Mama. Wala lang sa akin ang mga lalaki, pangako ko yan sa sarili ko. Umalis si Leo sa harap ko nang wala akong sinabi. Siguro, na-guilty din siya. Tama lang to, he's my brother now. Pero for unexpected situation, para kaming sumabay sa honeymoon ng parents namin. Well, ano pa nga ba ang ikakabigla ko? Sa dami ng naranasan ko, talagang wala na akong ikakagulat pa. Lumipas ang linggo, nagpatuloy akong mag-aral. Ako lang sa malaking bahay, while Leo is working naman, pero hindi siya tumutuloy dito kasi sa Maynila siya. Mas okay na yun. Si Mama ngayon palang babalik. Anak! Sigaw sa akin ni Mama, yumakap siya sa akin. Halatang naging masaya ang honeymoon nila, pati si Tito Roland mukhang naging masaya din sa bakasyon nila. May mga pasalubong kami sa inyo ng kuya mo, sabi pa niya. Muntik na akong maubos sa iniinom ko, lalo nang banggitin niya si kuya. Wala silang kaalam-alam na gumawa kami ng kabalbalan dito. Inilabas niya ang mga pasalubong ko kahit hindi naman ako interesado. Nasaan na pala ang kuya mo? Tanong ni Tito Roland. Here I am, Dad. Sagot ni Leo na kapapasok pa lang. Malapad yung ngiti niya na niyakap si Tito at ang mama ko. Ako naman hindi makatingin. Naiilang ako kay kuya. The last time I saw him ay noong umaga na hinatira niya ako ng agahan. How's your honeymoon? Masaya ba? Tanong niya sa mag-asawa. Napaparolyo na lang ang mata ko nang tingnan ko sila, sa akin nakatingin si Leo. Di ko maintindihan pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero di ako nagpahalata, seryoso akong tumingin sa kanya saka tumalikod kahit sa totoo lang. Gusto nang sumabog ng puso ko. Magkukulong sana ako sa kwarto nang magsalita si Tito Roland. If okay to the two of you, magkasama na lang kayo sa kwarto. Kailangan ni Manang Ising ang isang kwarto upang i-isolate siya. Nahawaan kasi siya ng COVID. Sa kwarto mo, Jessa, siya tutuloy. So, sa kwarto kayo ng kuya mo matutulog kasi malaki dun. Sabi ni Tito Roland. Nanlaki ang mga mata ko. Seriously? Hahayaan nila kami sa isang room? It's okay, Dad. Welcome na welcome si sister sa room ko. Sabi niya at ngumiti siya sa akin. Nanatili akong seryoso at tumingin kay Mama. Gusto kong malaman ang reaksyon niya. Tama yun, magkapatid na kayo. Simula nang makasal na kami. Magpakabait ka sa kuya mo, okay? My God, hindi ako makapaniwala. Kaya pa niya akong ipagkatiwala sa kuya-kuyahan ko na di ko lubusang kilala. Tumango lang ako kahit halos malaglag na ang aking luha, pero bago mangyari iyon, ay tumalikod na ako. Nasasaktan ako. Hindi dahil kay Leo kung hindi sa mama ko. Napaka-pabayaan niya sa akin. Ano pa nga ba ang aasahan ko? Kaya ko naman ang sarili ko, darating din ang panahon na magkakahiwalay din kami. Nakasandal ako sa pintuan. Nagpadaos-dos ako at ipinatong ang ulo ko sa tuhod ko. Pinalaya ko ang mga luhang dapat kanina pa'y nalaglag.
Inilipat ko ang mga kakailanganin kong gamit sa kwarto ni kuya. Pasalamat ako at di maga ang mga mata ko. Kasi mamaya kakailanganin kong humarap kina mama para kumain ng dinner. Pagkapasok ko pa lang sa kwarto ni kuya ay namangha ako. Paano ba naman? Ang laki-laki ng espasyo nun. Tapos napaka-organize at linis pa. Nakamotif pa ito ng black. Napaka-masculine ang dating. Pati ang amoy ng kwarto ay nanonood sa aking ilong. Oh, dito mo ipasok ang mga gamit mo sa cabinet na to. Inalisan ko na ng mga gamit para sa'yo. Sabi ni Leo. Nagulat pa ako kasi biglaan ang pagpasok niya. Nanlamig ang katawan ko kasi parang di ko maigalaw. Pero ang mga pisngi ko'y nag-iinit. Makisama ka naman, self. Ba't ganito ang reaksyon mo? Sabi ko sa sarili ko. Pilit na pinapakalma ang nangambala kong inner peace. Sanay naman ako sa lalaki, ang dami ngang nagpapapansin sa akin. May mga gwapo naman pero kaya kong ignorahin. As in, wala akong interes. Masama ang imahe sa akin ng mga lalaki. Pero bakit kay Leo naiiba? Salamat. Sabi ko. Pinanatili ko ang cold expression ko. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at pinanood kung paano ko ilagay ang mga gamit ko. Di ko maiwasang mailang. Ikaw ba namang panoorin ng lalaking nagpapakaba sa'yo? Nilingon ko siya. God, ang inosente niyang tingnan. Yung tingin niyang parang nanonood lang ng TV. Nang umiti siya ay mas lalo akong nanlambot. Di ko nakilala ang nararamdaman ko. May iba ka pa bang gamit doon? Tulungan na kita. Tapos na magluto si tita kaya naman kailangan madali ka. Sabi niya. Umiling lang ako, umaasa kong umalis siya pero he stay. Mauna ka na. Sabi ko na di man lang siya tinitignan. Narinig ko siyang tumayo. Akala ko magpupunta na siya sa labas pero narinig kong papalapit siya sa akin. Akala ko may kukunin siya sa cabinet pero bigla kong naramdaman ang yakap niya. Kuya, di pwede tong ginagawa mo. Please, let me stay for a while. I heard you cry. Pinuntahan kita sa room mo kanina. May pinagdadaanan ka ba? You can share with me kahit as your kuya na lang. Mahina niyang sabi. For the first time, someone asked me how I feel. Gusto kong sumabo, gusto kong magsusumigaw, gusto kong isigaw ang mga hinanakit ko. Pero pride na lang ang natitira sa akin. I stay calm. Wala ka na doon, kaya pakawalan mo na ako. Inalis ko ang kamay niya sa pagkakayakap niya sa akin at lumabas na sa kanyang kwarto. Bumalik ako sa aking kwarto, nagpahinga ako ng malalim. Kamunti ka na ako maiyak doon. Why did he ask? Ano ba ang pakialam niya? Stepbrother ko lang siya, isa pa di kami masyadong magkakilala. Nasa hapag na kami, masayang nag-uusap sina mama at ang mag-ama. Ako lang ang tahimik para kong naiiba sa kanila. Out of place, kumbaga. Di kasi ako sanay, sa dami kasi nang nakarelasyon ni mama, ito pa lang ang pinakamatino. Naninibago ako. Nandoon ang pakiramdam na ayokong sumugal, sugal na maging malambot. Masanay sa ganitong setup, baka kasi temporary na naman lahat ito. So, how's your study, Jessa? Tanong ni Tito Roland. Bahagya pa akong nagulat, unexpected na magtatanong siya about sa aking pag-aaral. Siguro, sa una lang ito. Binigyan ko siya ng tipid ng ngiti. O, okay lang po, Tito. Sabi ko, di ka ba ginulo ng kuya mo? Muli ay tanong niya. Muntik na ako mabilaukan sa tanong na iyon, lalo na't lahat sila nakatingin sa akin. Hindi lang naman ako ginulo ni kuya, hinalukay pa niya. Hindi naman po. Good. Leo, you should take good care of your sister. We're one family now. Baling ni Sir Roland sa anak niya. Of course, Dad. Actually, okay na okay kami. I will take good care of her. Promise ko yan sa inyo. Sabi ni Leo, nakangiti pa ang gago. Nagmadali akong kumain at nagpaalam na maaga pa ang pasok ko. Tumango lang sina Tito. Sa kwarto, nagmadali akong naghugas ng katawan bago pa makapasok si kuya. Nakasuot na ako ng pantulog. Nang makalabas ako ay nandoon na pala siya. He smiled at me. You're so cold. Namimisteryosohan tuloy ako sa you, sis. Diin niya sa huling salita. Hindi naman istrikto ang pagkakasabi pero yung tipong ramdam ko na may intensyon niya. Pero di ko lang sigurado iyon. Nilagpasan ko na lang siya upang mahigana pero natampal ko na lang ang aking noo nang maalala na di ko nadala ang foam at unan. Saan ako nito matutulog? Oh, ba't di ka pa mahiga? Tanong niya nang mapansin na nakatayo pa ako.
Nakalimutan kong magdala ng phone. Di ko makuha kasi. Nandoon na si Manang isang sa room ko. Pwede pahiram ng unan at kumot. Dito ako matutulog sa sahig. Pakiusap ko. Nagsalubong ang kanyang kilay sa sinabi ko. Sino nagsabi na sa lapag ka matutulog? Hinawakan niya ang magkabilang braso ko and guide me through his bed. Napaupo ako, hinawakan niya ang magkabilang pa ko at iniangat. Tapos, kinumutan niya ako. Napapatangan naman ako sa ginagawa niya. Matulog ka na. Bubuksan ko na ang aircon. Sabi niya. Hinimas pa niya ang ulo ko and smiled towards me. Para akong batang tinitignan lang siya. Pinaandar nga niya ang aircon kaya lumamig sa loob. Pinatay naman niya ang ilaw pero naka-on naman ang dim light na color blue. Tapos pumasok na siya sa CR. Halos tumigil ang puso ko sa ginawa niya. Bakit niya ginagawa yun? Ano ba ang gusto niyang iparating? Sobrang komportable ng higaan, malamig sa room ko pero di kagaya dito sa room ni Kuya. Ni minsan di ko naranasan. I even close my eyes kaso di ako makatulog. Paulit-ulit na nagre-remind sa akin ang mukha niyang nakangiti sa akin. Sobrang closer pa ng pangiti niya sa akin. Ayoko ng ganitong feelings. Hanggang sa kinatulugan ko na lang ang lahat. Nagising ako pero madilim pa rin. Naalala ko, nasa kwarto ako ni Kuya. Nakita ko sa side table niya na nasa 3 a.m. pa lang. Naramdaman ko na may nakapatong sa tiyan ko, isang braso. Liningon ko si Kuya. Natutulog siya at nakaharap sa akin. Kahit ang dilim, kita ko pa rin ang kagwapuhan niya. Pinagmasdan ko pa ang kanyang mukha sa kauna-unahang pagkakataon. Pinakawalan ko ang totoong ngiti. Pero ayoko pa rin isugal ang tiwala ko. Mas lumapit pa si Kuya kaya napapikit ako kaagad sa gulat. Nakakahiya kapag nalaman niyang tinititigan ko siya. Gising ka? Tanong niya. OMG, napansin ba niya? Pero di ako gumalaw or tumugon man lang. Nagpanggap lang akong natutulog pa. Naramdaman ko na iniangat niya ang aking ulo, samantalang ang kaliwang kamay niya ay nakatukod sa gilid ko. Mukhang nakatitig siya sa akin hanggang sa naramdaman ko na ang pagdampi ng kanyang labis sa aking noo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang pinaproblema mo? Mahina niyang bulong na nakauna na, pero nakatagilid siya paharap sa akin. Magkadikit ang ulo namin kaya halos binubulong lang niya ang sinasabi niya sa akin. Gusto ko sabihin na walang kwenta ang mama ko. Nagalit ako sa kanya. Gusto ko na namang maiyak kaso nagpipigil ako. Sorry for what I did to you. Sadyang nadala lang ako ng kalasingan. Isa pa, galit ako ng mga oras na yun sa inyo. Nasa 2 months pa lang na mamatay ang mama ko when dad met your mom. I asked him na pwede naman after 5 months na lang. Saka sila magpakasal bilang respeto na rin kay mama. Pero he didn't listen. Lalo nang marinig ko na pera lang ang habol niyo sa amin. Pero nang makita ko na mukhang masaya naman ang pagsasama nila, unti-unting nagbabago ang pananaw ko sa inyo. Lalo na makita kita. I hate you for making me feel this way, Jessa. Mahabang paliwanag na Leo. Hindi ako makapaniwala sa confession niya. Pero naguguluhan ako sa last part na sinabi niya. Ano ba ang pinapadama ko sa kanya? Are you envy with me? Kasi may nanay ako? Di ko napigilang sumagot. Gusto kong maawa, gusto ko siyang yakapin at damayan. Gusto kong sabihin sa kanya na wala siyang dapat kainggitan sa akin. No, sagot niya. Napalingon ako sa kanya dahilan ng kamuntikan ng pagkakadikit ng aming labi. I hate the way you made me fall in love for the first sight. After what he said, he kissed me. Di ko na rin napigilan ang halikan siya. In a cold room where the two hearts collide, everything become warm. Kinaumagahan, nagkatinginan kami habang nakahiga. Naiilang pa ako actually when he smiled and hugged me. Mahal ko siya. I love you, Jessa. Hayaan mo. Ako nang bahala sa relasyon natin. Sabi niya. Nagtiwala ako kay Leo dahil mahal ko nga siya. Ni minsan hindi ko naramdamang magmahal o minahal. Dahil ang mama ko mismo ay pinapabayaan ako. Nanatiling lihim ang aming relasyon pag nasa loob kami ng kwarto para kaming mag-asawa. Pag nasa harap kami ng mga magulang namin, ayun, magiging formal kami. Nanatili ang cold expression ko upang hindi mapaghalataan na may nagbabago sa akin. Kapag kalinggo, hinahatid ako ni Leo sa school. Nobody knows that he is my stepbrother. Mother don't even care also kung ano ang nangyayari sa akin sa school. Kaya walang kaalam-alam ang schoolmate ko sa tunay na relasyon namin ni Leo. Baby, I have something for you. Sabi ni Leo na yumakap sa akin sa likuran.
Ano ba, baka makita tayo nila tito. Ikaw ha? Nag-iingat na nga ako, tapos ikaw napaka-careless mo. Naiinis kong sabi sabay hampas sa balikat niya. Pero tumawa lang siya na parabang nang titrip. Ganyan lagi siya minsan, kinakabahan ako kapag basta-basta siyang nanghahalik o nangyayakap kapag wala kami sa kwarto. Nasa beach kasi kami nag-outing dahil graduate na ako ng IT kaya eto, only family celebrate at nasa batuhan kami ngayon kaya di kami nakikita rito. Iniabot niya sa akin ang sapin ko sa bikini. Ano ka ba? Ang layo-layo nila Doon tayo sa banda doon. Sabi niya. Nag-decide kami na sa batuhan kami kasi kanina pa siya pinagtitinginan ng mga chicks doon. I hate it. Nagsiselos na kasi ako. Ayoko may ibang babaeng tumitingin sa kanya. Nakaupo kami sa buhanginan at nakatingin lang kami sa maalo na dagat. Nakasandal ako sa kanya kung pwede lang tumigil ang orasan, pinatigil ko na. Ang sarap sa pakiramdam na kasama mo ang taong mahal mo habang nakatingin sa payapang dagat. Maglalakas loob akong sabihin sa kanila na mahal kita. Biglang sabi ni Leo, "What?" "Jessa, hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. Tapos ka na mag-aral, gusto na kitang makasama, na di patago." Sabi ni Leo. Kita ko sa mga mata niya ang sinseridad. Pero di pa ako handa, sanay ako makarinig ng masasakit na panghuhusga. Pero yung isipin na madungisan ang pangalan niya nang dahil lang sa akin, di pa ako handa doon. "Not now, Leo." Sabi ko, alam kong desidido siya pero sa akin pa rin ang desisyon. Mahal na mahal ko siya pero hindi pa oras. Nanatili ang lihim naming relasyon. May mga pagkakataon na nagde-date kami sa labas. Nagsiselebrate ang mansari namin sa private restaurant. Nagho-hotel. Everything is hidden between us. Kapag ka nasa public places kami together with mom and tito, ay di namin maiwasan na makarinig ng masasakit na salita patungkol sa mama ko. Mga bulungan at tamang parinig lang na umahon kami sa hirap dahil kina Tito Roland. Kita ko ang pagyuko ni Leo. Si mama naman ay kapapansinan ko ng ngiting may halong sakit habang pinapanood si Tito sa stage. Di na kagaya ng dati na makapal ang mukha niya. Ngayon medyo naaapektuhan na siya sa sinasabi ng ibang tao. Si Tito naman na nagsasalita sa stage ay walang alam. Leo hold my hand pero binitawan ko iyon. Baka may makapansin. I texted him. "You okay?" Sabi ko sa text. I hate the way they call tita as a gold digger. Mapapatulan ko na sila, baby. Sabi niya sa text. Napangiti ako sa tinugon niya. So concerned siya kay mama. Don't worry, di nakakamatay ang salita. Sagot ko sa text. Sa bahay nag-aalala na ako ng lagpas na 1 buwan na wala akong regla. Ang alam ko, regular ang pagdudugo ko. Naisip ko na mamaya niyan may sakit ako. Gumagamit kasi ako ng calendar method during our lovemaking para di mabuntis. Kaya imposibleng mabuntis ako. Habang nasa kusina ako upang uminom ng tubig, ay nakaramdam ako ng pagsusuka. Dali-dali ako nagtungo sa basurahan. Wala naman akong nakain na sirang pagkain. "Anak, umamin ka nga sa akin? May kasintahan ka na ba?" Tanong ni mama na bigla na lamang sumulpot sa likuran ko. Katabi nun si Tito. Nagulat ako sa tanong na iyon. Masyado na ba kaming halata ni Leo? Alam na ba nila? Umiling ako, ayokong umamin. "Magpiti ka," sabi ni mama sabay abot ng pregnancy test. Nanginig ako, natatakot ako lalo na't seryoso sila ni Tito Roland kung makatingin. Mas lalo akong kinabahan sa sumunod na sinabi ni mama. "Napapansin ko, palaki na ang balakang mo. Hindi naman ganyan yan. Tapos kung kumain ka ng mangga, para kang mauubusan. Go to CR." Mautoridad na sabi ni mama. First time ko makita na sobrang seryoso ng mukha niya. Yung bang, nag-iinit na siya at sasabog kalaunan pag nalaman ang result. Para tuloy akong nakahawak ng time bomb. I didn't talk and walk directly to CR. Hindi na ako lumingon pa sa kanila. Sa CR nakaupo ako sa bowl habang nakatingala. Natatakot ako sa lalabas na resulta sa pregnancy test ko. Imposibleng buntis ako. Nasa tamang panahon naman kami nagsisiping ni Leo. Itinago ko ang pregnancy test at di na tiningnan ang resulta. Ibibigay ko na lang sa kanila diretso. Whatever it takes, bahala na si Lord. Sa labas pa lang ng room, nakita ko sila sa living room. Nakaupo sa sofa, nagtama ang paningin namin ni Leo. I saw a worried expression sa mga mata niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila at ibinigay ko kay mama ang piti.
Nakatayo pa rin ako at nakatungo sa sahig. Hindi ko kayang salubungin ang mga tingin nila. Nakita ko ang paa ni Mama na nasa harap ko na. Walang hiya ka. Kailan ka pa natutong lumande? Sigaw ni Mama kasabay ang malakas na mag-asawang sampal. Napaiyak ako sabay hawak sa nananakit kong pisngi. Agad akong dinaluhan ni Leo. Tita, please, calm down. Pag-aawat ni Leo. Iho, umalis ka dyan. Kailan ka pa natutong lumandi, babae ka ha? Sabi ulit ni Mama na pinipigilan naman ni Tito Roland sa muli niyang pag-atake sa akin. Halos magpanting ang mga tenga ko sa mga narinig. Saan niya nakuha ang lakas ng loob para pagsabihan akong malandi? Ano? Kailan? Ikaw? Kailan ka ba nagkaroon ng pakialam sa akin? Kailan ka ba nagka-interes na tanungin kung ano ang sitwasyon ko? Isa lang ang lalaking minahal at nagmahal sa akin. Hindi kagaya mo na kung sino-sino na lang. Ngayon, ako pang sasabihan mong malandi? Sagot ko na di ko na napigilan pa ang sarili ko. Natahimik siya, nakita ko ang mga luha niyang nagsilaglagan. Alam ko nasaktan siya sa mga sinabi ko. Pero she needs to hear what I really feel. Ako ang anak niya pero pinapabayaan niya ako. Ngayong buntis ako, saka pa siya magdadakdak. Tita, paninindigan ko si Jessa. Sagot ni Leo. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa na napatingin kay Leo. Kita ko ang gulat na tingin ni Tito Roland. Ngayon, binitiwan niya si Mama at iniangat ang kanyang baston upang atakihin sana si Leo pero nasanggan niya ito. Paano mo nagawa to sa kapatid mo? Isa kang kahihiyan. Ano na lang ang sasabihin nila na nabuntis mo siya? Gayong alam nila na isang pamilya na tayo. Sigaw ni Tito Roland. I'm sorry Papa pero mahal ko si Jessa at hindi ako papayag kung hindi ko siya mapapangasawa. Lalo na ngayon nabuntis siya sa magiging anak namin. Lakas loob na wika ni Leo. Pagkatapos nun ay hinablot niya ang kamay ko at nag-walk out. Hindi ako makapaniwala na lakas loob niya akong ipinaglaban. Lalo na sa papa niya. Malaking kasiraan ito sa kanilang reputasyon. But he chose me over it. Napangiti ako kahit papaano may masasandalan ako. May taong nagpapahalaga sa akin. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa passenger seat katabi si Leo. After the arguments between our family ay lumayas na kami. Nakatingin lang ako sa labas, tulala. Leo, hold my hand. Ayos ka lang? Tipid ngiti akong tumingin sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Isa iyon sa nagpapakalma sa akin. Nagpapahiwatig na I am secured basta kasama ko siya. Nakakagaan ang loob. Don't worry, someday, matatanggap din nila ang relasyon natin. Sabi niya, napasandal na lang ako sa balikat niya. Nagpapasalamat ako dahil pinanindigan ako ng lalaking kauna-unahan kong minahal. Papatunayan ko na hindi ako gagaya sa mama ko. Lumipas ang 2.5 taon. Matiwasay pa rin kaming namumuhay ni Leo sa malayong probinsya. Nagtatrabaho lang siya bilang messenger sa isang kumpanya. Malayong malayo sa buhay niya noon pero kahit na ganoon, mas naging masaya kami. Living a simple life, maayos at sapat. Higit sa lahat, kompleto at nagmamahalan kami. Ilang araw nang nag-o-overtime ang asawa kong si Leo, syempre. Malapit ang lumabas ang pangalawa naming baby. Pero di ko maiwasang mag-aalala sa mama ko after we left them. Wala na kaming naging balita sa kanila. Siguro, hinayaan na lang nila kami at okay lang iyon dahil magiging kahihiyan lang kami sa mga tao. Napaluhan na lang ako habang nakaupo sa kama. Dinuduyan ko ang aking panganay na anak. Wala na ba talaga siyang pakialam sa akin? Mas gugustuhin pa niyang mabuhay ng matiwasay kaysa hanapin kami. Napabuntong hininga na lang ako. Oh, ang lalim na naman ang iniisip mo, baby. Sabi ni Leo na kadarating lang. Kita ko ang pagod niya pero kahit na ganoon, di pa rin kumukupas ang kagwapuhan nito. Niyakap niya ako ng mahigpit kaya napayakap na rin ako sa kanya. Madidepress din si baby sa tummy mo kung nakamukmo ka lang. Sabi niya sabay halik sa akin. Hinalikan niya ako sa labi, mapusok iyon. Hay nako, etong asawa ko talaga. 8 months na ang tiyan ko, di pwede kuya. Pahapi akong sabi habang hinahalikan niya ako. Napalayo siya sa akin, tinitigan niya ako sa mata and smile. Uya pala ha? Sabi niya sabay sunggab niya sa akin. Kinabukasan, mabuti na lamang at linggo, walang pasok si Leo. Natutulog pa rin siya samantalang naghahanda ako ng almusal. Mabuti at di nagre-reklamo si James, panganay ko. Nasa duyan lang siya at dumidede, payapang buhay,
hanggang sa makarinig ako ng tunog ng bell. Nagsalubong pa ang aking kilay kasi sino ba naman ang maagang bibisita sa amin. Di rin kami ka-close ng mga kapitbahay kaya wala akong idea kung sino ang nasa labas. Nang buksan ko ang pintuan ay nagulat ako. Mama? Tanging nasabi ko. Bakit andito siya? Kita ko na mas lalong kumulubot ang kanyang mukha. Malayo sa kanyang edad na 53, hindi ko alam kung na-stress ba siya o hindi. Ngumiti siya sa akin, hinawakan ang dalawa kong kamay. Anak, napayakap ako sa kanya, di ko na napigilan ang mga luha ko. Sa sala nag-uusap-usap kami kasama si Leo. Anak, anal na kami ng papa ni Leo. Paunang sabi ni Mama na bigla tuloy kami ni Leo. Anong dahilan? Bumuntong hininga siya. Pagkatapos niyang umalis ay nagdesisyon ako makipaghiwalay kay Roland. Sa unay tumutol siya pero nang ipaliwanag ko ang dahilan ay napapayag ko rin siya. Kung ano-ano ang pinasok kong trabaho, wala akong kinuha ni Kusing sa kayamanan niya. Nagtrabaho ako para mabuhay ang sarili ko, makiipon para mahanap at mapuntahan ka. Paliwanag niya. Naglaglagan ang aking mga luhak. Kaya pala ang laki ng itinanda niya. Pati mga kamay niya ay halatang nagdaan sa hirap. Pwede na kayong magpakasal anak, lalo na at magiging dalawa na ang apo namin. Sabi ni Mama na may sumungaw na luha sa kanyang mga mata. Napayakap ako sa kanya at humagulhol. Akala ko'y nagpapasarap lang siya sa magarang bahay. Akala ko wala siyang balak hanapin ako. Akala ko lang pala iyon. She even sacrificed her marriage with Tito Roland. Salamat Leo sa pagmamahal mo sa anak ko. Sa totoo lang, ayokong magaya siya sa akin kaya nagalit ako. Alagaan mo ang anak at mga apo ko. Baling niya kay Leo. Opo Mama, papakasalan ko na po siya. Babalik na kami sa bahay. Masaya ang sabi ni Leo. Naging masaya ang kasal kahit sa Huwes lang naganap ang seremonya. Kami-kami lang sa kabila ang panghuhusga sa amin ng mga tao. Leo and I were compatible. Mahal ko siya, mahal niya ako sa kabila ng antas niya sa buhay. Maayos na rin kami ni Mama at Tito Roland. Wala kaming pake sa kung ano man ang sabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, ang relasyon namin sa isa't isa.